Hindi masama ang unahin ang sarili. Tandaan niyo po yun. Huwag kang magigilty kapag inuuna mo ang iyong sarili. There's nothing wrong when you take care of yourself. Why is that? Because remember, you cannot pour from an empty pot. Ulitin ko po yun. You cannot pour from an empty pot. Kahit na paano mo kalugin ang kaldero, walang lalabas dyan kung hindi mo yan pinuno. Ibig sabihin, makakapagbigay ka lang kung pinuno mo ang iyong sarili. Makakapagmahal ka lang kung inuna mong minahal ang iyong sarili. No? So if you want to give and give also to yourself. Give first to yourself. Minsan, naawa po ako sa mga ibang OFW, sa mga kababayan po nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit? Kasi marami sa kanila, tinitiis, kumakain lang na skyflakes, ng sardinas, tinitiis, hindi masyadong maging magastos sa pagkain para mas madami yung perang mapadala dito sa bansa, dito sa Pilipinas. Hindi po ba? Habang sila nagugutom, yung pamilya nila, nagbo-buffet, nagsasamji, palagi milk tea, palagi kumakain sa labas. Naawa ako sa mga iba, tinitiis yung cellphone nilang sira-sira. Habang dito naman sa Pilipinas, yung pamilya nila naka-iPhone. Yung mga bata palagi ML, Mobile Legend. Nakakaawa na itong mga kababayan po natin, nag-overtime, kayod ng kayod. Nasaan yung pamilya nila dito sa Pilipinas? Nakukuha pang maglakwatsa, nakukuha pang magbakasyon. Tinitiis na hindi bumili ng bagong damit. Habang yung mga pamilya nila gusto branded, original yung kanilang sapatos. Meron tayong mga ibang kababayan sa abroad, tinitiis, makipagsiksikan, matulog, makisama sa mga kwarto. Ang dami-dami nila doon. Habang dito sa Pilipinas, ang luwang-luwang ng kwarto, naka-aircon pa. Alam niyo po, kung mahal mo ang pamilya mo, walang masama na unahin mong mahalin ang iyong sarili. Dahil yan yung sinasabi ng ating ebanghelyo tungkol dito sa mga dalaga na matatalino at medyo may katangahan. Pasensya na po for the word. The wise and the foolish. Dito sa mga marurunong at mga mangmang. Bakit hindi po sila marunong? Bakit mangmang itong mga dalaga? Kasi nagdala sila ng lampara, walang langis. Parang pumunta ka sa gera, meron kang baril, wala kang bala. Yung mga matatalino, pumunta doon sa handaan, alam nila, gagabihin, nagdala sila ng lampara, nagdala sila ng langis. Humihingi ngayon itong mga walang dala. Sabi nila, hindi namin kayo pwedeng bigyan. Kasi pag binigyan namin kayo, tayong lahat magiging kawawa. Tingnan niyo po yun. May katotohanan yung sinasabi niya. Tandaan mo, kung magbibigay ka ng magbibigay, baka kaubusan ka. Bandang huli, kayong lahat kawawa. Di po ba? Dapat maging marunong ka ring magtira ng para sa iyo. Amen? Walang masama kung mag-iipon ka para sa iyo. Walang masama kung ikaw naman yung magbabakasyon, maglalakwat siya. Walang masama kung kakain ka din ng masarap. Walang masama kung bibili ka din na magandang at mamahalin na gamit para sa iyo. There's nothing wrong about that. Matuto po tayo na ingatan din natin ang ating sarili. Preserve your light. Kasi kapag napagod ka, kapag nagkasakit ka, kapag na-depress ka, kapag nalungkot ka, sino pang magbibigay sa iyong mga minamahal? Di ba inaasahan ka? Pero kung mamamatay ang iyong ilaw, paano ka pa makakapagbigay sa kanila? Remember that. Learn to take care of yourself before taking care of others. Learn to rest
Because even in the Bible, in Genesis, God rested on the seventh day. Kung ang Diyos nga marunong magpahinga, ikaw pa kaya? Diyos na yun, nagpapahinga. Ikaw, tao ka lang. At sana din po, isang paalaala para sa mga binibigyan, para sa mga sinusustentuhan, para sa mga tinutulungan sa inyo. Ito po sanang wag niyong kalimutan. Wag niyo naman po sanang masamain at iparamdam, konsensyahin itong mga nagbibigay sa inyo kapag sila ay hindi makapagbigay. Pag nakikita nyo na inuuna nila ang kanilang sarili. Do not make them feel guilty when they are prioritizing themselves sometimes. Kasi tingnan niyo po dito sa kwento. Sinabihan ng mga marurunong na dalaga yung mga mangmang. Wala kaming maibibigay sa inyo. Bumili kayo doon, kayo mismo. May narinig po ba kayo dito sa mga mangmang na nagalit sila, dito sa mga matatalino? Hindi naman sila sinabihan na, ba't ganyan kayo? Makasarili kayo, napaka-selfish nyo. Para konting langis lang, hindi pa kayo magbibigay sa amin. We did not hear anything like that in the gospel. Kahit namang sila, naiintindihan nila na hindi pwede. At sila mismo umalis. Sana intindihin natin yung mga nagbibigay at tumutulong din sa atin. Na minsan, napapagod din yan. Minsan, nawawalan din sila ng gana. Minsan, nalulungkot din sila. Minsan, nauubusan din sila ng liwanag. Kaya kung makikita mo na nag-i-enjoy siya, nagre-relax, inuuna yung kanyang sarili, sana maging masaya ka din para sa kanya. Dahil deserve din ng mga tumutulong at nagbibigay na maging masaya din sila. Oo, tulong-tulong sa pamilya, hindi po ba? Pero paano tutulong ang isa kung pinipiga mo na? Paano tutulong yung isa kung inuubos mo na siya? Remember, you cannot love God and others if you do not start with loving yourself. Kapag mahal mo ang iyong sarili, kapag nag-iipon ka ng lakas ulit, para saan ito? Hindi lang para sa iyo. Ginagawa mo ito dahil gusto mong ipagpatuloy ang pagmamahal mo, ang paglilingkod mo sa Diyos at sa iyong mga minamahal. Sino po dito yung senior na? Taas po yung kamay. Proud. Yung iba nahihiya pa. May pinagtatakan po kasi ako Bakit yung gobyerno po natin, kung kailan senior, matanda na, doon palang binibigyan ng discount sa mga services. Okay lang po, pagdating sa hospital, sa gamot, naiintindihan po natin, maganda kung nabigyan ng discount. Pero bakit kung kailan matanda na, doon palang bibigyan ng discount kamuka sa restaurant? Yung mga matatanda, konti na lang kinakain ng mga yan, hindi po ba? Bakit hindi nung malakas tayo kumakain, kaya pa natin kainin ng lahat, doon tayo bigyan ng discount? Amen? Siyempre, pag matanda ka na, ang dami mo na rin iniiwasan. Kakaunti yung mga matatanda na pumupunta sa restaurant. It does not make sense. O kamukha na lang din po, pagbibigay ng discount sa mga senior, sa transportation. Tanungin niyo po yung mga matatanda kung gusto pa nila nagta-travel. Anong sagot? Ayaw na. Bakit po? Pagod na. Masakit na yung tuhod. Namamagana yung paa. Napapagod na. Ba't bibigyan mo pa ng discount? Ayaw na nga lumalabas sa bahay Di po ba? Ito pa yung pinagtatakan ko. Binibigyan ng libreng passes sa sine yung mga senior. Tignan niyo po kung anong ginagawa ng mga senior sa loob ng sinehan. Natutulog. Diba? Di naman nanonood ng sine At may nakita po ako, discount para sa mga senior sa concert. Yung mga rock band. Mga matatanda nga, ayaw yung maiingay Pero dito po ako nabigla. Nakakita po ako, senior discount, 50%. Alam niyo po kung saan? Sa motel. Anong gagawin ng mga matatanda sa motel? Magtitinginan? Magkwekwentuhan? Ang tanong, kailangan mo pa bang hintayin na maging senior ka, tumanda ka, para ma-enjoy mo ang buhay? Kailangan mo pa bang hintayin na mag-60 ka
para makapag-travel ka, para makakain ka, para makapanood ka ng sine, pumasok ka sa concert, o para makapag-honeymoon ka. Kailangan mo pa bang hintayin yung discount para ma-enjoy mo ang iyong buhay? And I think the Lord is reminding us, do not postpone your happiness. Be happy now. Anong nagiging sagabal ng iyong pagiging masaya? Ang sagot, pera. Amen? That is the problem with us. We equate happiness with money. Pero napakalinaw ng kinakwento ng ating Panginoon. Paano mo mai-enjoy ang iyong pera at kayamanan kung wala kang buhay? Habang buhay ka, habang humihinga ka, habang kaya mo pa, mag-enjoy ka, maging masaya ka. Huwag mong hihintayin na mapuno yung iyong bank account, yung iyong pitaka, yung iyong bulsa, bago ka maging masaya. Do not wait to be rich to be happy. Do not wait to have money to be happy. Amen? Be happy now. And how can we be happy? Enjoy what is present in your life now. While you can experience it, while you can see it, while you can taste it, smile and be happy. There are many things that we take for granted in our life. May mga bagay na hindi natin ina-appreciate sa ating buhay, na kung makikita lang natin gaano ito kahalaga, magiging tayong masaya. Kamukha po nitong kakwentuhang pong OFW. Nagkaroon daw po siya ng isang amo, British, nakatira sa London. Dinala siya doon. Sabi niya, Father, ang ganda-ganda po ng London. Yung pong aming tinitirhan, 3-story building. Pero ayoko po doon. Bakit naman po? Kala ko ba maganda? Opo, maganda. It's very beautiful. Papapicture ka kahit saan. Ang ganda po. Tinitignan sa Facebook, sa Instagram. Pero ayoko po. Kasi alam niyo po yung kinakain namin, lahat frozen. Hindi po fresh. Yung pong manok, yung baboy, yung beef, ilang months na pong na-store bago po namin mabili. Buti pa po dito sa Pilipinas. Kakatay-katay pa lang po. Fresh na fresh. Alam mo kung saan galing. Dito po sa Pilipinas, sagana po yung gulay. Doon po merong gulay, napakamahal. At alam niyo po, napakaswerte po natin dito sa Pilipinas kasi nakakakain po tayo ng seafood. Sagana sa mga isda. Makakakain ka ng taho, may talangka. Doon po kung gusto mong kumain ng seafood, magdadrive pa lang po kami ng aking amo. 2 hours. Pupunta po kami doon sa bay, malapit sa dagat. Dito pumunta ka lang sa palengke, may mabibili. But these are the things that we take for granted. Dahil para sa atin, ang importante, magkaroon ng pera, magkaroon ng kayamanan. Aanuhin mo yung kayamanan kung hindi naman masarap yung iyong kinakain. Di po ba? Do not wait to be rich before you can become happy. Be happy now. Ano po yung pinakamasayang salita? What is the happiest 5-letter word? Ano po sa tingin nyo? Ano yung salita na makakapagbigay sa'yo ng tuwa? Money? Pera? 5 letters. Alam niyo po kung ano? Tandaan niyo po ito ha. Smile. That is 5 letters. Sa Tagalog, ngiti. 5 letra. At di ba, pag sinabihan ka, ngiti, smile, mapapangiti ka. Hindi ba yun yung salitang nakakapagbigay ng tuwa at galak sa atin? Amen? Smile, my dear friends. It adds more face value to you. Mumiti ka. Hindi ka lang magiging masaya, gaganda ka pa. Ang nakakalungkot, hindi na nakikita yung mga ngiti natin dahil naka-face mask tayo. Pero kahit na hindi nakikita ang iyong ngiti, ngumiti ka. Malaking tulong yan sa iyo. Pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nadidepress. Why should we smile? Because they say that our outer appearance is our gift to others. What is inside of us is our gift to God. Yung nasa loob mo, yan yung nakikita ng Diyos. Kaya mag-ingat ka sa kung ano yung itsura ng iyong kalooban, sa kung ano yung iyong nilalagay sa iyong isip at puso. Because only God can see that. Our emotions, what is inside of us, is our gift to God.
but what you show on your face, what you show on your actions, how you live your life, that is your gift to others. That is for others. Kaya, smile. Kung yan lang yung maibibigay mo sa iba, malaking bagay na yan. Hindi lang yan tulong sa iyo, tulong mo na rin sa iba. Because smiling is contagious. Happiness is viral. Kesa naman sa lungkot, depression, yung ating pinapakita at inakalat, please, be pleasant. Start with your smile. Bakit po ang ating Panginoon, nakita siya na napakaliwanag ng kanyang muka, ng kanyang pananamit? That is the smile of Jesus to the apostles, to the disciples, to all of us. Hindi natin makita yung nasa loob ng ating Panginoon eh. Ang nakakakita lang nung nandun sa kanyang kalooban, yung kanyang Ama. Pero kahit sa ilang saglit lang, ipinakita niya ito sa atin. Para saan? Para tayo ay matuwa. Para tayo ay magalak. Meron pong salita sa Old Testament in the Psalms saying, "May your face, O God, shine on us." Ano po yung ibig sabihin nun? Yung mga sinaunang tao na iintindihan po nila, yung mga salitang yon. Naway ang iyong muka, Panginoon, magliwanag sa amin. Anong ibig sabihin ng pagliliwanag ng muka ng Diyos sa tao? Sabi po nila, parang yung pagpapakita ng muka ng isang magulang sa kanyang anak. Pag nakita ng baby, ng sanggol ng anak, yung mukha ng kanyang magulang, ano yung mararamdaman ng bata? Di ba matutuwa siya? Kamukha po pag nilalaro natin yung mga bata, bulaga. Di ba? Itatago mo muna yung iyong mukha, bulaga. Pagkatapos magre-react yung bata, napakasaya, tuwang-tuwa, ngumingiti, humahalakha. That is what it means for God's face to shine on us. Pag nagliliwanag ang muka ng Diyos sa atin, ito'y nagbibigay ng tuwa at ng galak. At tayo din sana, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo din sana, bilang mga Kristiyano, sana tayo din ay maging nagliliwanag na muka ng Diyos, nagliliwanag na muka ni Kristo dito sa mundo. Does God's face shine on your face? Does your presence give joy and happiness to others? Kung hindi ka nakakapagbigay ng tuwa at galak sa iba, hindi ka nagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Kung dahil sa iyo nalulungkot ang iba, kung dahil sa iyo nadidepress ang iba, mag-isip-isip ka. Suriin mong iyong sarili. You are not becoming a real follower of Christ. Kung nagliwanag yung muka, yung pangangatawan ng ating Panginoon, yan yung nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga alagad at disipulo nung panahon na sila ay nalulungkot dahil pinako siya sa Kalbaryo. Sana kahit din po tayo, kahit sa ilang saglit lang, magbigay ka ng tuwa at pag-asa sa iba. How? It's very simple. Just smile. Umiti ka. Walang bayad yan. Amen? Magkano po ba yung ngiti nyo? Baka hindi ka ngumikiti kasi pinapabayad mo yung ngiti mo. Amen? Smile. You can help somebody today who is sad and depressed. Meron po silang ginawang pag-aaral sa Amerika. Bakit po yung mga Katoliko umaalis sa simbahan? Nagdi-decrease, nababawasan po yung population ng mga Katoliko sa Amerika. At gumawa sila ng survey. Alam niyo po kung ano yung nakita nila? Top 1 na reason bakit umaalis yung mga tao sa simbahan. Maybe yung iba sa inyo sasabihin niyo, siguro Father, dahil po sa sexual abuse. Hindi po. Yung iba sasabihin nila, siguro Father, dahil po sa usaping pera. Hindi po. Meron din po iba sasabihin nila, Father, isang reason dyan yung pakikialam ng mga pari sa politika. Hindi po. Mabibigla po kayo sa dahilan. Bakit umaalis sa mga Katoliko sa simbahan? Ang reason po ng marami, poor customer service. Anong ibig sabihin po nun? Walang mabuting pag-aaruga, pagkalinga sa mga nagsisimba, sa mga pumapasok sa simbahan, sa mga nagpapatulong sa simbahan. Halimbawa po, pupunta daw sa office, magpapaschedule ng misa o humihingi ng certificate. Napakabugnutin daw po nitong sekretary. Makikiusap daw po sa pari, binyagan yung anak nila. Napakasungit ng pari, napakastrikto. Ayaw binyagan dahil diborsyada, hiwalay, o hindi pa kasal itong mga magulang. Pag umaalis sa simbahan, hindi naman po hinahanap, pinapabayaan lang. Yung pong mga nagwe-welcome sa simbahan, hindi po very welcoming, hindi ngumingiti, nakasimangot, parang wala lang. Tapos nagchichismisan pa.
walang pagkalinga, walang pag-aruga. Yun po yung ibig sabihin ng poor customer service. Walang pakialam sa mga nagsisimba. Tingnan niyo po, napakalaking impact nun, no? Yung trato lang natin sa ibang tao. Kung mabuti yung trato mo sa kanila, abay mananatili yung mga yan. Hindi aalis yung mga yan. Pero kung masungit ka, bugnutin ka, masama ang iyong ugali, kahit na anong gawin mo, hindi mananatili yan, hindi mag-i-stay yan, aalis at aalis yan. Kaya nga po, gusto natin na magkaroon ng isang happy environment, welcoming environment, pleasing environment. Umpisan mo sa sarili mo. Be pleasant every day, be happy every day, be joyful every day. At makikita mo, mag-iiba yung iyong kapaligiran. Marami kasi sa atin nagrereklamo agad napapansin yung problema ng ibang tao. Pero hindi mo pa ba natanong sa iyong sarili, how about you? Ako kaya? Baka ako yung problema. Subukan mo. Gawin mong masayahin ang iyong sarili. Subukan mo. Smile to people that you meet every day. Mag-iiba yung environment. Mag-iiba yung iyong kapaligiran. Magiging magaan, magiging masaya, magiging payapa. Father, paano naman ako makakangiti? Ang dami-dami kong problema. Yan yung problema sa atin. Because instead of focusing on God, whose face always shine on us, we look at the darkness of our problems. Amen? Kaya bakit ang dilim-dilim ng iyong naiisip? Bakit ang lungkot-lungkot ng iyong nararamdaman? Nananatili ka dun sa lungkot at dilim ng iyong mga suliranin. But stay in the presence of God. Manatili ka sa harap ng Diyos. Maaninag mo ang mukha niya na maliwanag na nagbibigay sa iyo ng tuwa at galak. Kaya nga, kakayanin mo rin ang maging masaya araw-araw. Kung may isang bagay na palagi nating hinahanap at ninanais sa ating buhay, ito yung paano ba maging masaya. It is one of our desires as a human being to be happy. And there is nothing wrong about that. Amen? But the question is, what is the secret to happiness? Palagi din natin hinahanap yan. Paano ba tunay na maging masaya? And if you ask people, they would have different answers. Iba-iba ang pananaw ng mga tao pag tinanong mo paano ba maging masaya. Merong iba, sasabihin nila na ang kayamanan, pera, makakapagpasaya sa tao. Oo nga naman, mahirap sumimangot, mahirap maging malungkot kung meron kang 1 bilyon sa bangko. Mahirap umiyak kung ikaw ay namamasyal, nagtutur sa ibang bansa. Mahirap magkaroon ng bad mood kung nakasakay ka sa magandang sasakyan, naka-aircon ka. Pero merong mga iba magsasabi na ang tuwa, ang saya ay makukuha mo pag meron kang purpose o dahilan para mabuhay. Oo nga naman, kung wala kang ginagawa, nakaka-depress. Kaya nga yung mga ibang matatanda na retired na, umiiksi agad ang buhay, agad namamatay. Dahil minsan nalilito, ano pa kaya ang dahilan nila para mabuhay? Pag meron kang dahilan para mabuhay, kahit na may sakit ka, lalaban ka. At ito ang magbibigay ng lakas sa iyo. Di po ba? Merong iba, sasabihin nila na kailangan mo ng isang magandang ugnayan, a meaningful relationship in order to be happy. Tama rin po yun. Kasi kahit na barong-barong lang ang iyong bahay, o kahit na isang kahit at tuka lang kayo, kung naman masaya kayong sama-sama sa inyong tahanan, ay makakaraos at makakaraos kayo. Di po ba? Pero ang tanong, sino ba ang may tamang sagot? Allow me to share with you this very beautiful story that could help us to answer that question. Sabi po nung minsan, merong mag-asawa, 50 years na silang nagsasama, and they celebrated their wedding anniversary. Doon po sa party, biglang tinanong itong babae, did your husband make you happy? Napasaya ka ba ng iyong asawa? Ito pong lalaki, very confident. Dahil alam niya, ginawa naman niya ang lahat para mapasaya niya ang kanyang misis. Medyo pangiti-ngiti siya dahil alam niya kung anong sasagot ng kanyang asawa. Pero nung sumagot itong babae, lahat po ng mga nakikipag-party na bigla, pati itong lalaki na shock dun sa sinagot ng kanyang asawa. Dahil sabi niya, hindi ako napasaya ng aking asawa.
Pero tinuloy ng babae yung kanyang pagsasalita. Sabi niya, huwag kayong magkakamali. Itong asawa ko mabuti yan. He is a good provider. Pero ang ibig ko sabihin, hindi nagdidepende sa kanya yung aking tuwa at saya. Dahil naiintindihan ko sa aking buhay na walang ibang makakapagpasaya sa akin kung hindi ang aking sarili. The woman said, I am responsible for my own happiness. And I choose to be happy in every situation. Kahit na nung wala pa kami o nagkaroon kami, pinili ko maging masaya. Nagkasakit ako, nagkasakit siya, naging malusog kami, malakas. Pinili ko maging masaya. Wala pa kaming bahay noon, nagkaroon kami ng bahay. Pinili ko maging masaya. Wala pang mga bata, dumating ang mga bata. Pinili ko maging masaya. Hanggang ngayon matanda na kami at meron kaming nararamdaman sa aming mga katawan. Pinipili ko pa rin maging masaya. What a very beautiful answer. Di po ba? How to be happy? You choose to be happy. You take responsibility of your own happiness. Pag dinepende mo ang iyong tuwa sa ibang tao, sa sitwasyon, sa bagay, mabibigo ka, malulungkot ka, you will be disappointed. But if you take charge of your own happiness, you will always be at peace. You will always be happy. It is a holy thing when you choose to be happy in not so beautiful situations. Isang din banal na pag-uugali. Pag pinipili mong maging masaya kahit na hindi maganda ang iyong kalagayan. At dyan din po natin makikita ang ugali ng ating Panginoon. Tinuturuan din tayo ng ating Panginoon kung paano maging masaya. Dahil ang buhay ng ating Panginoon dito sa mundo noon ay hindi naman naging madali. Napakarami din niya mga nakaaway. Napakaraming mga kumalaban sa Kanya. Napakarami niyang naranasan na pagsubok. Lalong-lalo na ang kanyang pinagdaanan sa krus. Pero sa kanyang paglalakbay, wala tayong narinig na pagrereklamo galing sa ating Panginoon. Because Jesus chose to be happy. And the Lord has a source of His happiness. It is His Father. Binitawan ng ating Panginoon ang mundong ito. Iniwanan niya ang lahat, pero palagi pa rin siya nakakapit sa Diyos Ama. At matuto tayo doon. Kung gusto mong maging masaya, kailangan matuto kang bumitiw. Pero kumapit ka sa pinagmumulan, pinanggagalingan ng lahat ng tuwa at saya. Remember, joy is a gift from the Holy Spirit. At ganyan din ang makikita natin sa buhay itong banal na babae, si Santa Rita de Casia. Ang nakakamangha kay Santa Rita ay nagkaroon siya ng sugat na kamukha ni Kristo. Tinatawag nating stigmata. At daman niya ito sa kanyang katawan. Isang sugat na hindi naghihilom. At tiniis niya ito for 15 years. Could you just imagine suffering a pain for 15 years? Pero nakayanan niya. At naging matatag siya. At naging masaya siya kahit na may nararamdaman siyang sakit. Bakit? Kasi palagi siyang nakakapit sa Diyos. At ang pagmamahal niya sa Diyos ang tumulong sa kanya para maging magaan yung kanyang pinagdaanan. Meron din ba kayong mga lungkot o sakit na pinagdadaanan? Matuto tayo sa ating Panginoong Jesucristo kay Santa Rita na piliin din nating maging masaya sa gitna ng ating mga pagsubok at huwag tayong bumitiw sa ating Diyos Ama. Dahil pag nakakapit ka sa Kanya, bibigyan at bibigyan ka niya ng tuwa at kapayapaan. Magtiwala tayo na walang ibang makakapagbigay ng tuwa sa iyo kung hindi ang Diyos. Binibigay na ng Diyos sa iyo ang grasya na maging masaya. Sana kunin natin ito, tanggapin natin ito, piliin natin ito, at hayaan natin manatili sa ating buhay. Yan ang sikreto ng pagiging masaya ngayon at magpakailanman. Kailan ka magiging masaya? Kapag humingi na ng patawad ng iyong asawa sa iyo?
Pag huminto na siya sa pagbababae, pag inuwian ka na niya, pag iniwan na niya yung kabit niya at yung naging anak niya sa ibang babae, kapag hindi ka na niya inaaway at sinasaktan, kailan ka magiging masaya? Kapag wala ka ng utang, kapag may 1 million pesos ka na sa bangko, kapag napatapos mo na ang mga anak mo, ang mga pamangkin mo sa pag-aaral nila, pag nabili mo na ba yung dream car mo o napatapos mo ng pinagawa yung iyong bahay, kailan ka magiging masaya? Pag nagkasundo na kayo ng iyong biyanan o ng iyong hipag, pag hindi ka na sinisiraan ng kapitbahay mo at ina-appreciate ka na ng iyong pamilya, pag wala ka ng sakit at nararamdaman sa iyong katawan, doon ka pa lang ba magiging masaya? Ang susunod na tanong, kailan mangyayari lahat ng mga ito? Ibig bang sabihin, habang hindi pa nangyayari mga bagay na ito, mananatili kang malungkot, mananatili kang miserable? Ang tanong, ano ba ang mas masarap? Ang maging masaya o ang maging malungkot? Di ba ang pagiging masaya? Pero bakit pinipili natin ang maging malungkot, ang maging miserable? Ito ay dahil nakatitig tayo, nakatuon tayo sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, sa ating mga pagdurusa. Pero ang tanong, maaalis mo ba ang problema ng buhay? Maaalis mo ba ang sakit? Maaalis mo ba ang pagsubok, ang suliranin? Hindi. Kaya nga, bakit hindi mo papiliin na maging masaya ka sa gitna ng iyong pagsubok, sa gitna ng iyong sakit, sa gitna ng iyong problema? Ang hirap na nga ng buhay, ginagawa mo pang mahirap dahil pinipili mong maging malungkot at miserable. Alam niyo po ba, nakabanalan, yung pinipili mong maging masaya sa gitna ng problema. Holiness is choosing to be happy and joyful in the midst of problems, pains, and challenges. At isa yan sa pwede nating matutunan kay San Lorenzo, ang diakono. He was a very happy person. He was a very cheerful person. Kahit na nilupig siya, kahit na kinulong siya, kahit na sinusunog siya, nagpapatawa pa siya. Bakit? Kasi alam niya, sobrang hirap na ng buhay at gagawin mo pang mas mahirap sa iyong pagiging malungkot at miserable. Bakit kaya niyang ngumiti at mag-joke kahit na kinukulong siya? Ito ay dahil alam niya hindi rin siya papabayaan ng Diyos. Bakit pinili niya na ngumiti, ang humalakhak, ang maging masaya kahit na nasusunog ang kanyang balat? Ito ay dahil alam niya lahat ng bagay binigay ng Diyos ay mabuti at nagiging langit ang ating buhay pag tayo ay masaya. Amen? Our existence, our life here on earth transforms into heaven when we choose happiness and joy. At hindi mo kailangan pumunta sa impyerno para ikaw ay maging malungkot. Kung ikaw ay malungkot, nararanasan mo na agad ang impyerno dito sa mundo. Di po ba? Life is so short to spend it in misery. Huwag mong hihintayin na mawala ang iyong problema para maging masaya ka. Maging masaya ka kahit na may problema ka, aba, mararanasan mo ang langit. Magiging payapa ka. Let us remember the words of St. John Paul II. Sabi po niya, God made us for joy. God is joy. Bakit kaya mong maging masaya? Kasi ginawa ka ng Diyos na pwede kang maging masaya. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging miserable. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging malungkot. Ginawa ka ng Diyos para maging masaya. Problema mo na lang kung pipiliin mong maging malungkot at miserable. Amen? Tandaan natin, kabanalan ang pinipili mong matuwa ka, maging masaya ka sa gitna ng anumang problema. May mga bagay na kailangan nating gawin, piliin, kahit na ayaw natin. You do not want to do it, and yet you must do it. Kamukha po sa inyo na nasa ibang bansa. Pag-abroad, pagtatrabaho, paggising ng umaga, pagsasakripisyo, pagpapadala ng pera, palaging inaasahan ng pamilya, pagpasok sa trabaho, kahit na puyat ka at pagod ka at nangangawit ka na, pagtitiis sa homesickness, nalulungkot, nangungulila, namimiss, makasama ang pamilya. Kahit na minsan meron kang sakit,
kailangan kang kumayod, kailangan kang magsipag. There are some things in our life that even if we do not want to do them, we must do them. At ang hamon po, the challenge is, minsan kahit na ayaw mong gawin, gawin mo, gustuhin mo, at piliin mong maging masaya habang ginagawa mo ang bagay na yan. If you do not have the heart in doing something, put your heart in it. Magiging mas madali, magiging mas magaan ang iyong ginagawa. Kung wala yung puso mo dyan, subukan mo. Ikabit mo yung puso mo dyan. Dahil anong sinasabi ng ating Panginoon? Where your heart is, there your treasure will be. Nagdidepende sa iyo kung saan mo inilalagay ang iyong puso. Di ba, kung ganyan po yung attitude natin, kahit na ikaw ay mapunta sa impyerno, kung gugustuhin mo yung iyong kalagayan doon sa impyerno, ano mangyayari? Magbabago ito. Magiging langit ito. Hindi magiging mahirap ang impyerno. It all boils down to loving your situation, loving where you are now, choosing what you are doing. At ang sikreto po ng pagiging masaya, yung puno ng tuwa, ay yung pagpili, choosing, being happy, kahit na magulo, mahirap, masakit, mabigat, yung iyong kalagayan. Napakaganda po nung sinabi ng isang katolikong teologo. Ang pangalan po niya ay si Scott Hahn. Sabi niya, a joyless Catholic is the devil's best tool. A joyful Catholic is God's greatest instrument. Pag malungkot ka, yan yung paraan ng masama para mahulog ka sa bitag niya. Pero pag ikaw ay masaya, natutuwa, ginagamit ka ng Diyos para sa kagustuhan niya. Ito yung isang dahilan bakit napakahalaga pa rin na piliin natin maging masaya kahit sa mga sitwasyon na kung saan hindi natin pinili. Because if we will remain depressed and miserable, the devil will enter into our hearts. And the evil one will use us for evil things. Pero kung ikaw ay masaya, masaya ang Diyos, gagamitin ka niya to spread love, to spread goodness, to spread His grace. Palagi pong tinatanong sa aming mga pari ito, Father, masama po bang mag-isip ng masama? Ano po sa tingin niyo? Is it a sin to have bad thoughts? Meron na po lumapit sa akin na ganyan. Father, masama bang mag-isip ng masama? Tanong ko po sa kanya, ano ba yung iniisip mong masama? Sagot po sa akin, Father, secret lang ha. May crush kasi akong pari. Ako yata yun, sabi ko. Masama po ba pag iniisip ko itong crush kong pari? Pero ano po sa tingin nyo? Is it bad to have bad thoughts? Masama ba ang mag-isip ng masama? And the answer is, it is. Masama ang mag-isip ng masama. Kasi kung hindi masama ang pag-iisip ng masama, dapat hindi natin pinagdarasal ito sa umpisa ng misa. We begin the Mass by confessing our sins to God. At anong sinasabi natin? Tayo'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kung hindi masama ang nag-iisip ng masama, dapat sinasabi natin, hindi tayo nagkukumpisal, ang kinukumpisal lang natin sa ating salita, sa ating gawa. Pero tingnan niyo po, saan nag-uumpisa ang paggawa ng masama? Sa isip ng tao. Hindi ka magkakasala kung hindi ka mag-iisip ng masama. Yan din ang pinapaalala ng ating ebanghelyo. Narinig natin, mga pari sa loob ng templo, they were elders, mga matatanda, respetado, ginagalang sa kanilang bayan. Nagplaplano daw paano nila papatayin si Jesus. And they were justifying their sins. Ganyan tayo Pag meron tayong ginagawang masama, nag-iisip tayo ng dahilan para
maging mabuti yung gagawin nating masama. That is what justification means. Ano ang sabi ng isa? Hayaan mo nang mamatay para sa bayan, para sa pagkakaisa ng lahat. Kesa naman sa lahat tayo ay lipulin ng mga Romano. And yet, they were still sinning. Nagkakasala pa rin sila. Bakit? Kahit na ano pang sabihin nila, kahit na ano pang dahilan nila, masama pa rin ang binabalak nila. Be careful, my dear friends, when you think wrongly. Be careful, my dear friends, when you have bad thoughts in your life. Why? Because you might be planning to kill Jesus. Baka isa ka rin dun sa mga gustong makapanakit sa ating Panginoon. Guard your thoughts. Bantayan mo ang iyong isip. Marami tayong naiisip sa maghapon. Pero ang tanong, are they helpful? Remember that the seeds of our actions are our thoughts. Kaya nga may kasabihan, that your thoughts will become your words will become your actions. Wala kang nararamdaman na hindi nag-uumpisa sa iyong kaisipan. Amen? Wala kang gagawin kung hindi mo ito inisip muna. Mag-isip ka ng masama, ano magagawa mo? Mabuti? Hindi. Masama. Kung merong masamang pumasok sa isip mo, ikaw din, kaya mong pigilan yan, kaya mong alisin niya. Amen? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang masamang iniisip mo araw-araw? Bakit inaaway mo yung asawa mo? Kasi minsan, pinagdududahan mo siya. Amen? May nakita lang ibang babae, anong sinasabi mo? Hindi na ako mahal ng asawa ko. Sabi mo, di ba? Pinagdududahan mo yung asawa mo. Hindi yata binibigay sa akin yung sweldo, pero pang tinatago. Bakit ka nakikipag-away sa kapitbahay mo? Bakit meron kang kinaiinisan na ibang tao? Anong naiisip mo? May nakita ka lang na pinost sa Facebook niya, o yata, yung pinaparinggan nito. Di po ba? It all happens in your thoughts. Bakit nagkakasakit ka? Stress yan. Amen? Ayaw mo man aminin, unconsciously, you're trying to suppress it, you're trying to hide it, you're trying to bury it, pero hindi mo maiwasan. Meron kang problema na ayaw mong harapan. Kaya nga, it manifests in your bodies. Amen? Aminin mo yan. Masakit ang balikat mo, masakit ang tuhod mo, masakit ang tiyan mo. Bakit? May galit ka. May sama ka ng loob. Sa nagumpisa yan? Sa kakaisip, sa iyong mga pag-aalala, sa kinabukasan, yung pag-iisip tungkol sa pera, sa iyong kabuhayan. Amen? We can guard our thoughts, just like how we guard our houses. Kung nga ikaw, napakaselan mo sa iyong bahay, ayaw mo na merong dumi, alikabok na pumapasok sa iyong tahanan. Ganyan din po ang mga masasamang iniisip natin. Basura yan. Free your minds from bad thoughts and you will be free. Hindi ko po alam kung napanood nyo yung pelikula, yung kwento ni Peter Pan. Nung bata po tayo, di ba? Si Peter Pan nakakalipad. Merong mga ibang bata, inanyayahan. Gusto din lumipad. Alam niyo po yung palagi ang sinasabi, kung gusto nyong lumipad, sabi niya, think happy thoughts. Think happy thoughts. Hindi makalipad kasi hindi masaya yung iniisip. At napakaganda po, no? Kung gusto mong maging magaan ang iyong buhay, think happy thoughts. Maging masaya sana ang iyong iniisip. Pero tingnan mo, bakit napakabigat ng buhay mo? Because you do not have happy thoughts. You have bad thoughts. Gusto mo maging malaya? Gusto mo maging magaan ang buhay mo? Gusto mo maging masaya? Gusto mo maging payapa? Umpisahan mo sa pag-iisip ng mabuti. Umpisahan mo sa pag-iisip ng mga banal na bagay. At makikita mo, may pagpapala, bendisyon
na mangyayari sa iyong buhay. Amen? Ito po yung ating pagdasal. Humingi tayo ng tawad ngayon sa mga pagkakataon na napakarami nating iniisip na hindi naman mabuti, hindi nakakatulong. Mapatulong tayo sa Banal na Espiritu, sabihin natin, halina Banal na Espiritu, tulungan mo ko magkaroon ng mabuti at banal na kaisipan para sa aking pagpapatuloy sa buhay, magkakaroon din ng bunga na mabuti at banal. Ano ba ang sikreto ng isang matagumpay at malusog na pagsasama? What is the secret to a healthy and successful relationship? Noong pong 1980s, gumawa sila ng pag-aaral para sagutin ang tanong na yon. Ginawa po nilang eksperimento sa Germany. At pinag-aralan po nila mga mag-asawa. Ano ba ang ginagawa ng mga mag-asawa kaya nagiging malusog at matagumpay ang kanilang pagsasama? Alam niyo po kung ano yung natuklasan nila? Ito yung sikreto. Makinig po kayo, lalong-lalo na yung mga may asawa sa inyo. Ha? Ang sikreto ng malusog at matagumpay na pagsasama ay pagkikis sa asawa mo. Nakita po nila na yung mga babae o lalaki na hinahalikan nila yung asawa nila bago po sila malis, magtrabaho. Humahaba po yung buhay nila. They live longer, 5 years. They are very healthy because of that one simple gesture. Kissing your husband before he goes to work, kissing your wife before he leaves. At ito pa po ang natuklasan nila. Yung mga hinahalikan nila yung asawa nila bago sila magtrabaho, napopromote po sa kanilang kumpanya at mas mataas ang kanilang sinesweldo. Ayan, alam nyo na po ha? Lalong-lalo na sa mga may asawa sa inyo. Bago umalis yung asawa nyo magtrabaho, halikan nyo naman. Yakapin nyo naman. Father, kayo, sinong hinahalikan nyo? Secret. Siyempre si Lord. Paano po yung mga single? Paano po yung mga madre? Sinong hahalikan nila para maging healthy, malusog ang kanilang pangangatawan, para maging matagumpay din sila sa kanilang pang-araw-araw na trabaho? I think it is not really about the kissing. Pero ano po yung laman ng halik? Yun yung tignan natin. Ano yung intention? Ano yung kahulugan doon sa paghalik mo doon sa iyong minamahal? It is a simple act of love and kindness. When you practice every day simple acts of kindness and love, you will be healthy. You will be successful. And do not forget, you will also be holy. Ano yung epekto pag pinaparamdam mo yung iyong kabutihan ng loob at pagmamahal sa tao bago siya umalis, bago siya magtrabaho, bago siya maghanap buhay? Binibigyan mo siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Pinapalakas mo ang kanyang loob. Inuumpisahan mo ang kanyang araw ng may kabutihan, positivity. That is the effect of that kissing. Kaya nga, not necessarily that you kiss, but please find ways to express your kindness and love. And it makes a whole lot of difference. Pero ang tanong, why are you not able to kiss your spouse? Bakit hindi mo na mahalikan ang iyong minamahal? O bakit hindi ka na makapagparamdam ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal sa iba? What prevents you from showing acts of love and kindness? Yan yung kailangan mong sagutin. At isang dahilan, madalas, ay yung hindi pa rin natin maiwan yung masakit na kahapon. In other words, what prevents us from showing kindness and love is our inability to forgive people from their sins. Our inability to forgive people from the hurts and pains that they have given us. Napakarami sa atin, alam yan, napakasimple lang. Magpatawad ka at magiging magaan ang iyong buhay. Magpatawad ka, magiging masaya ang iyong buhay.
Ang dami kasi sa atin, ang pagpapatawad, salita lang. But when you say you forgive, but you still are unable to let go of the negative feelings, remember this. You do not understand what forgiveness is. Sinasabi mo, oo, past is past. Father, kinalimutan ko na, pinatawad ko na. But every now and then, naaalala mo pa rin, bumabalik pa rin sa'yo, nararamdaman mo pa rin. I tell you, you have not yet forgiven. Unless you forgive, you cannot love. Unless you forgive, you cannot be kind. Amen? And how can we start forgiving? Paano natin magagawa na magpatawad at bitawan yung masakit na alaala? Practice love. Practice kindness. Basta't gawin mo lang, magmahal ka. Basta't gawin mo lang, maging mabuti ka. Magpakita ka naman ng kabaitan mo. And practice it every day. Because what you repeat, you are. What you repeat, you become. Kindness and love are not feelings. Tandaan niyo po yan. Hindi ka nagmamahal, hindi ka nagpapakita ng kabutihan dahil nararamdaman mo lang. You are wrong. Mali ka. Kung ganyan ang pagtingin mo sa pagmamahal, kung ganyan ang pagtingin mo sa kabutihan. Love and kindness are actions that we need to exercise every day. Sanayan mo araw-araw. Ang magmahal, sanayan mo araw-araw. Yung magpakita ng kabutihan sa iba, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. Di ba, yung paggising ng umaga, natututunan yan. Merong mga iba, sanay nagigising, alas 4 ng umaga. Iba, alas 3. Bakit? Mamamalengke sila eh. Ang hirap kaya gumigising ng umaga. Di po ba? Pero bakit nagagawa mo kahit na mahirap? Nasanay ka na eh. At paano masanay? Gawin mo araw-araw. Ganyan din yung mga nagpapakapayat, di po ba? Sila'y pupunta sa gym, sila'y magbubuhat, sila'y mag-exercise. Mahirap. Hindi naman nila feel na gawin. Pero pag ginawa mo na, tuloy-tuloy, madalas hinahanap pa ng katawan. Di po ba? Huwag mong hintayin na maramdaman mo, magmamahal ka bago ka magmahal. Huwag mong hintayin, nararamdaman mo na mabuti ka bago ka maging mabuti sa iba. Just do it. Just practice it every day. Just exercise it. At makikita mo, kahit na hindi mo nadarama, hindi mo nararamdaman, magiging pagkatao mo na yan. At maipapakita mo, maipaparamdam mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa ibang tao, it will make a whole lot of difference. Alam niyo po ba ang pinakamasayang lugar dito sa mundo? What do you think is the happiest place here on earth? Maaaring yung iba, isasagot nila, Disneyland. Bakit po Disneyland? Dahil napakaraming rides, napakarami mong pwedeng kainin, pasyalan. Yung pong iba, sasagot, casino. Bakit? Siyempre, masaya po na sila ay nakikipagsugalan. Pero pag natatalo, nadidepress naman. Hindi po ba? Ano po sa tingin niyo ang pinakamasayang lugar? Mabibigla po kayo sa sagot. Dahil ang pinakamasayang lugar, napakaliit na bansa. Ang pangalan po, Bhutan. Isa pong maliit na lugar sa pagitan po ng India at ng Tibet. Bakit napakasaya daw po ng mga tao dito sa Bhutan? Dahil po ba marami kang mapapasyalan? Hindi. Dahil po ba napakayaman nila? Hindi napapabayaan yung mga tao? Wala pong mahihirap? Hindi. Dahil ba marami silang pwedeng kainin? Hindi. Isang dahilan daw po, bakit ang mga Bhutanese, sila mga pinakamasayang tao sa buong mundo, ito ay dahil palagi nilang iniisip na bukas mamamatay na sila. The Bhutanese always reflect about death 5 times a day. At napakalaki po ng epekto nito sa kanila. Oo nga naman, kung maiisip mo bukas mamamatay ka na, di ba? Susulitin mo na yung araw mo ngayon. Hindi mo pag-aaksayahan ang oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay ngayon.
maganda din po itanong yon sa atin. Kung kayo, kung tayo, sasabihan tayo ng doktor na bukas huling araw mo na, ano kaya ang gagawin mo sa iyong huling araw? Di ba? Gagawin mo ang lahat na makakapagpasaya sa iyo. Kakainin mo yung gusto mong kainin, pupuntahan mo yung gusto mong puntahan, bibisitahin mo yung iyong mga kamag-anak at kaibigan, maaari yung iba pa nga hihingi ng tawad dun sa mga taong nasaktan nila. Sigurado yung mga iba pupunta ng confession. Sigurado yung iba magsisimba pa yan, hihingi ng tawad sa Diyos. Sigurado, bago man dumating yung oras na sila ay pumanaw, gagawin nila yung isang bagay na talagang gustong-gusto nila, mahal na mahal nilang ginagawa. They will definitely do what would make them happy. They will do what they love. Sasayangin mo ba ang iyong huling oras sa mga negatibo, masasamang bagay? Pag-isipan natin yan, na kung bukas, huling araw mo na, ano pa ba yung halaga ng iyong sakit ng loob dito sa iyong kapitbahay o kamag-anak? Mahalaga pa ba yung galit mo, yung inis mo dyan sa iyong asawa? Mahalaga pa ba yung mga utang, yung inyong mga pangamba at takot? Di ba? Wala nang halaga yan dahil napakasayang ng oras at ng panahon. Tandaan natin yung salita, ang turo ni Kristo, may katotohanan. Nang sino mang tao na nililigtas niya yung kanyang buhay, mawawala ito. Pero ang sino man na niyayakap niya, tinatanggap niya ang kamatayan, siya'y mabubuhay magpasawalang hanggan. If you keep on saving your life, you will end up losing it. But if you try to accept someday you will die, you will live life to the fullest. Merong mga ibang tao sinasabi, darating din ng araw magiging masaya ako. Kaya nga nagiging miserable sila eh. Di po ba? Kailan ka magiging masaya kung hindi ngayon? Hayaan mo yung bukas. Wala pa yan. Ang mahalaga yung ngayon. Huwag natin hahayaan na matapos ang oras at panahon na lumipas, na hindi tayo naging masaya, na hindi tayo nagmahal, na hindi tayo naging mabuti. Stop saying, one day I will be happy. But start saying, this is the day that I will be happy. Dahil baka nag-iipon ka na ng nag-iipon para sa iyong retirement, hindi mo man mapakinabangan yung iyong mga inipon. Hindi po ba? Kamukha po, ito pong aking minisahan, aking binasbasan. Isang nanay, 1 year na lang po, magre-retire na siya, 59 years old. Hindi man po nakuha na nakapag-retire, nag-enjoy. Bakit? Pumutok po yung ugat, nagka-aneurysm. Yan po sakit na yan, hindi natin alam kung sinong tatamaan sa atin. Wala pong sintomas yan, walang indication yan, bigla-bigla, dumarating na lang. Kaya nga, kailangan natin tanggapin, wag iwasan ang kamatayan. Normal ang katapusan ng ating buhay. Pero ang hindi normal ay yung binigyan ka ng buhay ng Diyos, pero hindi ka nabubuhay na masaya at ng mabuti. Dapat tayong mga Katoliko, dapat tayo po mga Kristiyano, tayong pinakamasayang tao. Bakit po? Kasi kailangan natin unawain at matandaan na si Kristo ang ating Panginoon, namatay na para sa atin. Bakit tayo nag-aalala sa buhay kung ang Diyos na nagsakripisyo na para sa atin? Huwag natin sasayangin ang sakripisyo ng Diyos. Kung ano man ang iyong pangamba sa bukas, nandyan na ang Diyos na una. May grasya na naghihintay sa iyo para bukas. Do not try to save your life. It is impossible to save ourselves. Amen? It is the job of God to save us. And God has already done it. Ginawa na nga ng Diyos noon eh. At gagawin pa rin ng Diyos kung kailangan mo. Amen? Kaya nga, itong isang santo na inaalala po natin, si San Lorenzo, nasasabi natin na isa po siyang masayang santo. He's one of the happiest saints. Bakit? Isipin niyo po ito. Nung pinarusahan siya ng emperador, siya po ay sinunog ng buhay. Nakuha pa pong makapagbiro.
Kasi po, ang parusa sa kanya, binarbecue siya na buhay Nasusunog na po yung likod niya. Aba, sinabihan pa yung mga nagtotorture sa kanya, ibaliktad niyo na ako, overcook na ako. Bakit kaya pang magbiro nitong santong ito? Kasi naniniwala siya na pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo, may isa pang buhay na naghihintay sa kanya na hinanda ng Panginoon, hinanda ni Kristo. Hindi po nakakatakot ang kamatayan. Alam niyo po kung anong mas nakakatakot? Yung nabuhay ka na hindi ka naging masaya. Yung mas nakakatakot at nakakalungkot ay yung nabuhay ka na hindi ka naging mabuti at hindi ka nagmahal sa iba. Amen? Huwag nating katakutan ang kamatayan. Huwag tayong mangamba sa bukas. Ang katakutan natin, ang maging pangamba natin, ay yung sinayang natin ang ating oras, ang ating araw sa walang kakwenta-kwentang bagay, sa mga masasamang at walang katuturan na karanasan. Kaya nga, yan po yung ating ipagdasal. Tulungan tayo ng Diyos. Gabayan tayo palagi ng Diyos. Tanggapin na darating at darating ang katapusan. Pero bago yon, sana tulungan tayo to make the most out of this life. How can you live to the fullest? You live to the fullest by being happy, by loving, and by being faithful to God. Anong ikinatatakot mo? Kung alam mo sa buhay na ito, naging masaya ka, nagmahal ka, at naging tapat ka sa Diyos. Di ba wala ka ng pangamba? Siguradong matatakot ka at mangangamba ka. Kung alam mo, kung buhay mo, naging miserable ka, kung alam mo, puno ng galit at lungkot ang iyong buhay, at kung alam mo, hindi ka naging tapat sa Diyos, nabuhay ka sa kasamaan. Mga kapatid, habang may oras, pasalamat ka sa Diyos. Habang ikaw ay may panahon at araw, isang grasya yan ng Diyos binibigay sa iyo para gamitin mo. Mabuhay ka ng lubos, magmahal ka ng ubos, maging tapat ka sa Kanya. Hindi po lahat ng mukhang masaya ay talagang masaya. Amen? Minsan ang dami pong pumupunta dito sa parokya. Meron pong doktor, meron pong mga mayayaman na businessman, meron pong mga successful na kapag-abroad, OFW. Makikita niyo po, meron din po na ang gaganda. Talagang punong-puno ng makeup. Hindi ko po alam kung inaakit ako. No? Pero pag kinausap ko na sila, pag nag-open up na sila sa akin, doon niyo po makikita, mapagtatanto, grabe ang problema ng taong ito. Sobra-sobra yung kanyang lungkot. Hindi masabi-sabing depression yung kanyang pinagdadaanan. Totoo po yun. Hindi lahat ng mga nakakaharap natin mukhang okay ay talagang okay. Amen? Kala mo nakangiti, pero sa loob-looban yan, lungkot, nakasimangot ang puso. Amen? Kala mo ang galing magdala ng problema, pero napakabigat ng kanyang problema. Amen? Kaya nga po, pag merong isang taong nalulungkot at nadidepress, huwag niyo pong sasabihin ito sa kanila, ha? Huwag mong sasabihin sa kanya na hindi ka naman mukhang depress Kasi po, ang depression, ang lungkot, walang mukha yan. Depression, sadness, sorrow does not have any face. Madalas iba yung muka ng puso sa muka na pinapakita natin sa ibang tao. Amen? Kaya ang katotohanan, hindi lahat ng mukhang masaya ay totoong masaya. Amen? At may katotohanan din po, hindi lahat ng mukhang masama ay totoong masama. Amen? Nung po minsan, ako po ay nagmimisa, habang ako ay naghuhumilya, nangangaral sa harap, nakita ko po isang tao, isang lalaki nakaupo. Napakahaba ng buhok, maskulado, mukhang siga. Tapos habang ako po ay nagsasalita, nakayuko, parang tinulugan pa ako. Tapos pag nakatayo, mukhang nagmamadali. May naramdaman po akong inis, galit dito sa taong ito. Sabi ko, hindi ko gusto ang taong ito. Kung ayaw niyang magsimba, bakit nandito pa siya sa loob ng simbahan? Kung naiinip siya, bakit hindi siya umalis? Agad kong hinusgahan yung tao. Ayaw ko siya. At sabi ko sa aking sarili,
Lord, sana hindi ko na makita ang taong ito. Alam niyo po kung anong nangyari? In-invite po ako mag-bless ng bahay. Pagdating ko sa bahay, sino yung nandun? Yung taong kinaiinisan ko. Yung taong mukhang siga, mahaba yung buhok, maskulado. Tahimik lang ako. Baka suntukin po ako eh. Pero alam niyo po, nung pagkatapos kong binless yung bahay, pinaupo kami, kumakain kami, at nag-umpisa siyang magsalita, nagkwekwentuhan kami. Nagkamali po ako. Itong mukhang siga, itong mukhang makikipagsuntukan, itong mukhang aburido, nagmamadali sa misa, sa dasal, napakabuting tao, napaka-humble na tao, at nakakatuwang tao. Palaging nagjo-joke. Alam mo yung taong na pag nagsalita siya, palagay yung loob mo. Ako po ay humingi ng tawad sa Diyos. Sabi ko, Lord, sorry po. Mapanghusga akong tao. Kasi ang nakikita ko lang yung muka. Hindi ko nakikita yung kalooban niya. Hindi lahat ng mukhang masama ay totoong masama. Amen? At yan ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Huwag tayong titigil lang sa muka ng tao. Huwag kang agad maghuhusga. Tingnan mo yung kalooban ng tao. Kasi naman, itong mga Pariseo, nakita nila si Jesus at ang mga alagad nila, hindi daw sila naghuhugas ng kamay bago sila kumain. Ibig sabihin, marumi yung kanilang ginagawa. Sila'y nagkakasala. Pero ang totoo, naghuhugas sila ng kamay. Hindi lang kamuka nung paghuhugas nila. Ano po ba yung klase ng paghuhugas ng mga Pariseo? Overacting. Sobra-sobra na. Ang paghuhugas daw nila hanggang siko. Konti na lang pag sila'y maghugas, maliligo na sila eh. Naghuhugas si Jesus at mga alagad niya. Pero ang punto lang niya, sinasabi niya sa atin at sa kanila, wag lang naman yung panlabas na anyo ang bigyan nyo ng pansin. Kung hindi, mas bigyan nyo ng pansin yung paglilinis ng kalooban, yung paglilinis ng puso, yung paglilinis ng kaluluwa. Pinapaalala ng Diyos sa atin, oo, maghusga ka, pero sana naman wag mong agad paniwalaan ang iyong paghuhusga sa ibang tao. Hindi po natin maaalis husgahan ng ibang tao. Hindi po ba? Judgment is natural to us. Kasi kung hindi ka maghuhusga, baka may lalagay ka sa panganib eh. Kailangan yan para malaman mo kung ano yung ligtas sa hindi, ano yung makakabuti sa iyo sa hindi. Pero sana, pag ikaw ay naghuhusga, bigyan mo din ng pagkakataon yung iba, lalong-lalo na ang tao, na ipakita pa niya kung ano yung nasa kanyang puso at kalooban. Hindi natatapos ang kwento sa panlabas na anyo. Amen? The story does not end in what we see. The face value is not the true value. There is something more. May higit pa sa nakikita mo. Kaya nga po, ang tamang gawin, imbis na maghusga, ay tumingin at umunawa. That is the right action. That is the right thing to do. That is the good thing to do. Because when you try to understand, you become a loving person. And when you love, you become holy. Banal ka pag ikaw ay nagmamahal. At nagmamahal ka kung ikaw ay umuunawa. Tandaan niyo po ito. People who sin are usually the saddest people. Amen? Because if you're happy, the least that you would think is to do something wrong, to do evil, to do sin. Pag masaya ka, hindi ka makakaisip gumawa ng kasalanan. Pag malungkot ka, diyan kung ano-ano ang naiisip mo, pumapasok sa iyong kalooban. Kaya hindi niyo po ba napansin, bakit karamihan sa mga seaman, babaero? Hindi ko po sinasabi lahat ng seaman, ha? Kaya nga po, tinawag silang simanloloko. Di po ba? Bakit karamihan sa mga seaman, babaero, nanloloko ng asawa? Kasi may nakausap po ako, malungkot sa loob po ng barko. Parang nakakulong po sila. Tingnan niyo po, dahil sa kalungkutan, dahil walang saya, walang tuwa, naghahanap ng ikatutuwa, ikasasaya nila. Kahit na alam nila, mali. Di po ba? Pero kung kontento sila sa kanilang buhay, kontento sila sa kanilang asawa, kontento sila sa kanilang trabaho, hindi mag-iisip na gumawa ng masama yan. Amen?
Bakit yung inyong mga anak addicted sa game, sa cellphone? Pagkatapos pagkukunin mo yung cellphone, magbubugnot yan, magwawala yan, sisigawan ka, nag-iiba ng ugali. Kasi hindi masaya pagkasama kayo. Bakit? Pag kinakausap ka ng anak mo, ano sasabihin na matanda? Umahimik ka. Nag-uusap mga matatanda. Ito naman istorbo. Ang dami kong ginagawa. Di po ba? Kaya nga, binibigyan mo ng cellphone, pagkatapos nagtataka ka, bakit naa-addict sa cellphone? Magiging mabuti ang anak mo kung masaya siya sa iyo. Bakit nagiging masama tayo? Yan ang isang ugat, lungkot. Sana naman makakita tayo ng tuwa dito sa mundo. At sana naman wag nating kalimutan ang pinagmumulan, ang pinakaugat ng tuwa at saya ng ating buhay ay ang Diyos. Bakit ang isang Kristiyano o Katoliko tumitigil sa pagsisimba? Kasi hindi na siya masaya. Di po ba? Kung nakakadama siya ng tuwa at saya sa pagsisimba, sa tingin niyo po ba aalis pa siya? Hindi na. Sana matuklasan natin uli ang tuwa, ang saya ng ating buhay pananampalataya. Ang tuwa at saya na galing sa Diyos. Huwag nating hihintayin na tayo ay masunog sa kasalanan. Dahil sabi nila, pag ikaw ay nagkakasala, di ba, naglalaro ka ng apoy. At pag ikaw ay naglalaro ng apoy, sigurado, ikaw ay masasaktan. Ikaw ay masusunugan. If you play with fire, be ready to get burned. Habang maliit pa lang ang kasalanan, alisin na natin. Kung masyado nang malaki ang kasalanan sa ating buhay, magpatulong tayo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. At naway buksan natin ang ating isip at puso sa Diyos. May binibigay siyang tuwa. At pag tayo ay masaya, tayo ay makakalayo sa pagkakasala. Pitong hakbang para maging masaya. Una, bawasan ang pag-iisip. Dagdagan ang pakikiramdam. Pangalawa, bawasan ang pagsisimangot. Dagdagan ang pagngiti. Pangatlo, bawasan ang pagsasalita. Dagdagan ang pakikinig. Pang-apat, bawasan ang paghuhusga. Dagdagan ang pag-uunawa. Panglima, bawasan ang panonood. Dagdagan ang kilos at gawa. Pang-anim, bawasan ang pagrereklamo. Dagdagan ang pasasalamat. Pang-pito, bawasan ang takot. Dagdagan ang pagmamahal.